So ngayon mga Lodi, sagutin naman po natin yung katanungan ni Ma'am Pines Gakayan. Ang katanungan niya po is, meron pa daw bang bawas yung $100 na na-earn natin kapag ka nabuo natin yung 10,000 stars? So mga Lodi, no, kapag ka po tayo is nakaipon na ng total of 10,000 stars, equivalent na po yun sa $100. At yung $100 po mga Lodi, no, yan po yung minimum threshold para bayaran po tayo ni Facebook sa ating earnings. Okay? Ibig sabihin, basta maka-earn po kayo ng minimum $100, kahit ilang buwan nyo po yan na-earn, halimbawa isang buwan, o kaya naman hindi nyo na-earn sa loob ng isang buwan, 2 buwan nyo o 3 buwan nyo siya na-earn, basta minimum ng $100, automatic na po yan, ihuhulog na po sa ating bank account. At syempre mga Lodi, no, hindi na po yun babawasan, as is na po yun. At syempre, it depends pa rin po mga Lodi, no, kung magkano po yung palitan yan sa peso. For example, ngayon po mga Lodi, no, ang palitan sa peso is I think about 54 pesos. So kung mayroon ka ng $100 at ito ay makikredit na sa iyong bank account sa susunod na payout, ay 100, i-multiply mo lamang doon sa 54 pesos. So equivalent 5,400 pesos po ang possible mong ma-earn sa susunod mong sahod kung sakali man na naka $100 ka na. At syempre mga Lodi, yan po yung ating makikita sa ating payouts. Pero ang katanungan po yung iba, yung nalilito po, is bakit magkaiba yung nakalagay doon sa payouts at doon sa ating monetization tools? No, kapag tayo pumunta sa monetization and then check natin yung earnings natin sa stars, hindi sila match. Okay. Papaliwanag po natin yan mga Lodi. No? Please take note po mga Lodi na yung lumalabas po sa payout is per month earnings. Per month earnings. Ibig sabihin, buong buwan po. Isang buong buwan. Lumalabas doon buong buwan ng June earnings, lumalabas doon buong July earnings. So buo po siya from 1 to katapusan. Okay? So tinototal niya po ng buo, for example, July 1 to July 31, magkano ba yung na-earn mo doon? O halimbawa, umabot ng $200. So yung $200 na po yung ipapakita sa inyong payout. Pero doon sa ating monetization tools po, mga Lodi, no, ayan, which is 28 days lamang po yung pinapakita dyan. For example po, mga Lodi, no, July 1 to July 28 yung cut-off, no? July 1 to July 28 yung cut-off. Okay, so mga Lodi, no, hindi pa po yun yung isang buong buwan na maaari pumasok sa ating payout kasi kulang pa po ng July 29 to 31. So kung halimbawa, yung July 1 to July 28 yung naka-display, na-cut-off sa atin pong monetization dashboard, mga Lodi, no? So, halimbawa, $100 na po yun, $100. So, meron pa siyang kulang na 3 araw. Halimbawa, yung 28, 29, 30, tig pa $5 per day. So, total of $15 yung 3 araw na yon. So, meron ka ng $100 plus $15 po yung mayroon nyo pa sa 3 araw na yun. Ibig sabihin, meron kang total na $115. So, yun po yung ilalagay sa inyong payout. Hindi lamang po talaga siya may papakita ng buo doon sa inyong monetization kasi nga po, 28 days lamang po yung cut-off na pinapakita doon. Okay? Pero syempre mga Lodi, it depends sa cut-off. Kasi minsan po mga Lodi, no, tawid buwan yung cut-off niyan. For example, July 25 to August 23. Minsan ganun yung cut-off, no? It depends. Basta daily nababago po yung cut-off niyan. So last 28 days po yung dinidisplay na earnings sa ating monetization tools at every end of the month po, no, mga Lodi, no, bubuuin yon. At syempre, halimbawa, earnings nyo ng August, buong earnings nyo ng August sa star, no, first week ng September, mapupunta na po yan sa payout. Aabangan nyo na po yan doon. At yon yung buo nyong ma-earn doon sa stars nyo. O kaya naman doon sa ads on reels or stream ads. Hindi po nababawasan yung ating earnings sa stars, mga Lodi, no. Yung iba nagtataka, nababawasan. For example, July 1 nga to July 28, no. Tapos may earnings siya na $100 doon. Pagkatapos naman, mga Lodi, no, meron pong earnings na $10 doon sa July 1. Okay? So, kinabukasan magbabago yung cut-off niya. Magiging July 2 to July 29. So, nawala na po sa cut-off si July 1. Ibig sabihin, niremove na po yung $10 na earning kasi wala na siya sa cut-off. Total of $90 na lang. And then, yung nadagdag sa cut-off na July 29, sabihin na natin, $5 lang yung earning mo. $5. So, madadagdagan ng $5. $90 plus $5, total of $95. Okay? Ibig sabihin, from July 1 to July 28, na iyong cut-off, ang earnings mo, $100, and then, nagbago siya kinabukasan, July 2 to July 29, naging
$95 na lang kasi mas maliit yung na-earn mo dun sa succeeding days. Ibig sabihin, hindi naman po siya totally nawawala, no, na-hide lamang po siya at syempre, at the end of the month, mabubuo po yun na ilalagay doon sa inyong payout. Okay? I hope malinaw po sa inyo mga Lodino at ang dami kasing nagtatanong yan. At syempre, huwag mong kalimutang i-share ang video na to para naman hindi na sila nagtataka, hindi na sila nalilito. At huwag mong kalimutang i-follow ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you.